Hello mga kasolong, it's me, Queen Shena. Mga kasis ko, mga lodi ko, watch me. Mahal, good morning. Mahal, good morning. Morning. Tingnan nga natin yung sa labas. Tingnan sa labas. Tingnan natin mga kasolong. Tingnan natin. Morning. Baby ko, love. Good morning. Good morning, sunshine. Good morning, sunshine. Gusto natin buko natin. Ano tayo na. Baka mukha naman tayo. Sinabunutan ng good morning, sunshine. So, ngayon, mga kasolong, ito ang morning na tinatawag. Nagputol ako ng bangs. Ganyan po ang kinalabasan. Hindi po kaiga-igaya. Dahil napasobra po yung aking pagpupol sa aking bangs. Yan o, mga kasolong. Mga sis ko, ang inyong sis, nagputol ng bangs. Good morning. Good morning. Good morning. Gawin na yan. Auntie, good morning. Yes, good morning to my vlog. Ayan na mga lodi ko, ang aking winalisan nung kahapon. So ngayon, now umaga, magwawalis ako mamaya. Anyway, ay hello, good morning, kalapati. Yan naman pag na kumakain ng kung ano, bulaklak. Ngayon nalalaglag dito sa aming puno ng, ano ba to? Avocado. So, kung makikita ninyo, yung mga, lipod na siya, yung mga bulaklak ng puno. Ay, bulaklak ng avocado. Madami yan, oh. Yan yung mga kasolong. Diba? Madami yan, diba? Ayan, marami yan. Oh, abangan natin yan. Tignan ko nga kung andito pa yung nag-iisang mangga. Yan, ang unang-unang mangga. Maliit. Yan, nag-iisang mangga. Siguro meron pa yan doon sa taas. Pero hindi ko pa na yung makita. Yan ang kasi unang-unang bumungad eh. Yan, di ba? Diyan pa siya, di pa siya nakain ng paniki. Marami po kasi paniki dito. Sila po minsan nangungunang kumuha ng mga bunga ng bayabas. Ay, may bayabas. Oo, pero hindi ako makakain minsan palagi. Kasi minsan naunahan na kami ng paniki. Pero, yan. May nakita kami. At, yan, pinitas na ng aking mister. Yan, kasi bihira lang kami makakuha ng bunga ng bayabas. Kasi nga, nauuna kasi minsan, palagi, paniki. Marami kasing paniki sa lugar namin. Yan. At least, nakakuha kahit dalawa. Masarap yan, kasi tamang-tama yung, tamis tsaka asim. Yan. Masustansya ang bayabas sa ating katawan. Itong mangga na yan, sayang yun, hindi nga makapagbunga. Ilang taon na kasi merong sa kanyang tumubo. Tanim ng mama ko. Hindi ko alam, mga kasolong, kung anong klaseng halaman ba yung bulaklak na yan. Umuugat siya eh. Ay, umuugat. Oo, parang ayan o. Ito po talaga kasi yung pinag-anuhan niya. Ayun! Nagbulaklak na yung sampagita ni Mother. Good morning. Lord God.
Tabi-tabi po. Lord God, Jesus name, tabi-tabi po. So, ito po, yung puno ng bulaklak. Tinatawag na flower vines, ganun. Diba? Ang laki na niya. Tanong ng mama ko. Flower vines po ang tawag ko dyan kasi gumagapang po siya pag namumulaklak. At na pinagmulan ng mga bulaklak na iyan. So, makikita po niyo mga bulaklak na iyan. Sino ba yan? Tayo lapit tayo mga kasama. Actually, ayan yung mga nagsisipaglaga na bulaklak sa umaga. Ganyan po. Yan po, yan. Ayan. Diba? Ayan, haring araw. Lumabas na. Hi, good morning, haring araw. Thank you, Lord God. At nagising ako ng panibagong umaga. Nagising kami ng panibagong umaga. Yan po yung bulaklak. Ganyan po ang kanyang vines na tinatawag ba yan? Kasi yung pag nabubulaklak siya ganyan. Ito pa na pinakamalapit. Yan. Kapaputol ko lang po kasi ng ano dito. Ito po siya. Yan. Tapos, ito tumutubo yung bulaklak. Ito yan, bulaklak. Ang pinagtutubuan niyan, natatanggal, nalalaglag sa morning. Araw-araw po yan. Halos maghapon po. Yan. Ang tanim ni Mama. Mama Boots. Laki ng mga ugat niya. Matagal na. Mangga to, mangga. Puno ng mangga. Well, anyway. Good morning sa lahat. At umpisa na para maghilamos, maligo, mag-almusal, start today. Yun nga. Yung mga ganap sa buhay. Sige po. Hi! Hello! Ayan. So, ngayon, si Mr. nakaalis na. So, ang inyong sis, ang inyong kalodi ko, diba? Maka so long ay nakaligo na ako, naka-freshen up na ako. Pero, ang plano ko ngayon ay maglalagay ng nerolium. Dahil gusto niya laging katabi, sa ngayon, kailangan muna siya nasa bag. Kabebe ko, ang bebe ko, hello. Diyan ka muna kasi magagawin pa si mama ha, bebe love ko. Bait yan At saka yun nga rin, gusto rin niya kasi na laging katabi. Yan na naman siguro talaga pag mga fair baby, pag mga, alam niyo na, mga pet parents po o makakaintindi po ng mga sinasabi ko. Alam niyo, umorder ako ng ganito sa online shop. Hindi ko alam kung effective, pero pagka nilalagay ko naman sa gabi, kinabukasan, parang na-freshen up naman yung face ko. Tapos ngayon nga, naglagay din ako pagkatapos ko maligo Ayun, ganun. Yan, kilalagay ko lang. So, hindi muna tayo mag-makeup para malang mag-garden. Kasi, naniniwala kasi ako na pag panay ang makeup sa mukha, nakakaano siya, nakaka-dry, nakaka-wrinkles. So, nung nagkaedad ako, medyo menos ng makeup sa mukha. Nung dalaga kasi ako talagang, lagi ako plakadong makeup. Yan. In, out, makeup. Pero ngayon, na may asawa na, sa bahay na lang. So, simple-simple lang naman. So, yan. Umpisa na tayo na paglagay ng nerolium. Yan. Kasi, yung sahig na yan, matagal na rin kasi Dahil siguro maraming puno, kaya nagkakaugat na malalaki, tapos nadadamay yung sahig. So, sinementohan na yan ng auntie ko, pero mas gusto ko magkaroon ng nerolium kasi, mas maganda na nerolium para at least di may alaga kasi akong aso. So, mas maganda na, malinis yung inaapakan din ng aso ko. Para iwas din siya sa mga alikabok, para hindi siya magkaroon ng garapatak, o mga kuto, ganun. So, yung nerolium na yan, binili ko sa online shop. Yan na. Basta magaling ka lang, marunong ka lang magbasa ng review sa comment.
Yun, dun ka makakakuha ng legit at saka matitibay ng mga produkto sa online shop. Tapos yung makikita nyo yan yung pinagbalutan ng Nerolium mo, di ba? Nagamit pa. Nag-behave siya. O, di ba, baby? Behave naman yung baby ko na yan eh. O, di ba? Minsan lang po talaga. Papansin lang po talaga siya. Mabalik tayo sa usapan ng online shop. Yun nga yung pag-review ng iba at maganda talaga na doon tayo magbabase kung para malaman natin kung maganda yung ating produkto na mabibili. Kaya pag tayo bibili, magre-review tayo na maayos. Hey! O, di ba, mahal ko? Klaro na? Klaro na ba? Ha, mahal ko? Wow, talaga naman. Kung. I love you, Kung. O, bebe, kung mahal na mahal. Kung. Love you. Come here. Pagkatapos natin maglagay ng Nerolium, ayan naman mananahi tayo. Malaki kasi siyang kumot, talagang pagkalaki-laki. Siguro pang family siyang kumot. So, ang bigat niya pang labahan. So, naisip ko siyang hatiin sa gitna. Ginipit ko sa gitna. So, ngayon, syempre, yung pinagputulan niya, di ba, maghihimulmul. So, naisip ko na tahiin ko na lang para pwedeng palitan. No? Pwede siyang pang good for two. Yan. So, parang siguro sa suma total, sa kabuuhan niya, pang-apat na tao siya. Yun. Kaya pagka ginipit mo sa gitna, good for two. Tama sa amin dalawa ni Mister. So, yan. Mahilig akong manahi kasi yan lang naman din kasi yung mga pwedeng gawin ng mga may bahay, di ba? Yung manahi ng mga butas ng mga brief, mga pantalon, t-shirt. Yun. May mga nagsasabi na kung masaya ba ako at boring. Siguro kasi nung dalaga ko, nag-enjoy ako sa pagkadalaga ko. Ayun, kaya parang ngayon wala na akong gana na maggala-gala. Pero ang sa akin naman kasi, pagka ikaw kasi nagkaroon ng commitment, lalo na kung kasal na kayo, may asawa na kayo, may anak man o wala, responsibility po natin na maging isang ulirang asawa. I mean, hindi ko naman po nilalahat, no, na porket hindi ginagawa yan, hindi na po ulirang asawa. Ang point ko is yung gawin natin yung bagay na tayo na gagawa kesa sa ipapatahi mo pa o kukuha ka pa ng katulong, ganyan. Kung kaya ko naman mag-isa, diba, menos gastos pa. Tsaka exercise ko na rin naman na yun. Tsaka, syempre, mas na-appreciate ni Mister kapag ako ang gumagawa ng mga gawaing bahay. At tsaka po, yun nga ang sabi ko nga po, diba, nung bata po kasi ako. Laki po kasi ako sa mga lola ko, sa mga auntie ko. So, marami po akong natutunan na gawaing bahay. Sila po yung lagi ko pong kasama, na-train po talaga ako. Kaya ang payo ko po sa mga magkakaroon ng bagong pamilya dyan, sikapin po natin na kapag nagkaanak po tayo, maturuan natin ang ating mga anak sa gawaing bahay. Diba? Hindi man po natin sila aalilain. Kasi nagagamit din po nila yon pag sa paglaki nila, pag nagkaroon sila ng sariling buhay din. May mga bagay po kasi na hindi na po natin kasi kailangan na gastos. Kahit tayo, kaya rin natin gawin na. Yun, malaking bagay po yung naituro sa akin, sa amin, ng mga kamag-anak namin. Kaya kami, magkakapatid, hindi kami palaasa sa mga ibang tao. Kasi kaya namin na, na hindi masyadong humingi ng tulong sa iba. Lalo na kung gawaing bahay at para sa pamilya. Yun na. Ipapayo ko lang po yun, no. Alam ko naman po marami naman na po nakakaalam yan. Pero syempre mas maganda po na isa ako sa nagpapatotoo na malaking bagay po kapag po ang ating anak natuturuan natin sa mga gawaing bahay. Lalo na kung babae, di ba? At syempre kahit lalaki din. Kasi minsan ang lalaki maganda rin na meron ding alam sa gawaing bahay. Hindi naman po siguro pang-under yun para sa akin. Di ba? O hindi naman po siguro yung nakakababa sa pagkatao ng isang lalaki. Kasi hindi naman din masasabi na lahat ng lalaki may asawa. Di ba? So, kailangan din po talaga na lahat ng tao may mga alam, kahit basic lang, no, sa gawaing bahay.
Kaya malaki ang pasasalamat ko sa mama ko, sa lola ko, sa auntie ko, sa mga nakasama ko na lahat kami ay nati-train sa gawaing bahay. No, ganun po. At katulad po niya, no, napakasimple lang naman na gawain ng isang tao sa buhay, yung mga gawaing bahay na yan. Kasi marami ngayon naghahanap ng trabaho. Dahil nga din, maganda rin naman yung may extra income. No, pero po, para po sa akin kasi, mas pinili ko na rin po na dito sa loob ng bahay kasi para mapangalagaan din po yung katulad yan, kapaligiran ng lugar ng aming pamilya. Pwede rin po namang mag-online business, di po ba, sa bahay, kahit nasa bahay ka lang, yun, mga kahit konting tubo, at least meron namang kita. Yung magandang negosyo, yung kahit pagluluto, yan, pagluto ng puto, kakanin, yan. Sa pagtatanim naman po, malaking bagay din po yan kasi pagka dumadami na po sila, pwede rin po silang ibenta. Sa katunayan po, yung lugar namin, kami po yung madalasingan ng mga halamang gamot. Yun, kung may mga gusto pong bumibili rin po para din naman po itanim din po nila sa kanilang bahay. Ganun lang po. So kahit paano, may konting kita pa rin naman po. Kahit wala po akong monthly income na katulad ng iba na nagtatrabaho sa may amo, sa opisina, ganun po. At saka syempre, nasa puso din po kasi natin yan kung ano po yung nais natin na gawin sa buhay natin. Kung may mga iba dyan na mother, single mom, o katulad ko na wala ring anak, pero gusto nila na sa labas na nagtatrabaho, okay lang naman din po yun. Maganda po yun. Pero ako po kasi, masaya ako sa loob ng bahay. Masaya ako sa mga pinapakita ko po sa inyo na mga ginagawa ko. Gusto ko lang pong i-share na sana po may mga katulad ko din na ganyan, homebody, kaway-kaway po sa inyo, no? Sana magustuhan niyo yung aking mga sinishare. At kaya naman po na nagpapasalamat po ako na sa mga nanonood po, no, na nakaabot po kayo hanggang dito sa aking pagbablog. No, marami pa po akong hindi alam sa pagtatanim pero unti-unti po pag-aaralan ko po 'yan. Malaking bagay din po yung panonood din po ng ibang tutorial sa YouTube. No, talagang napakalaking tulong po nila sa katulad namin na nag-uumpisang maghalamanan. Pinagpapatuloy ko na naman po yung paghahalamanan ng mga naiwan ng aking lola at ng aking mama. Kaya po sa mga interesado po sa aking video, abangan niyo pa po ang mga susunod kong i-upload. Thanks for watching!